The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat, no? Sa ating mga listeners and viewers ngayong hapon, magandang hapon sa inyong lahat. And welcome back sa programa natin ngayong hapon, Blessed Hope, every Thursday at 3 p.m. with Pastor Jonathan Altes and yours truly, Pastor Ariel Espirat. At nagsasabing, once again, magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta? No, sa ating mga workers dyan, especially sa Boracay, no? Grabe. And may prayer na sana bigyan kayo ng kalakasan ng Diyos na magagamit nyo every time na meron kayong mga gagawing trabaho. Sa ating mga workers dyan, no? Sa hotel, sa mga tindahan, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo mainit ang panahon ngayon, no? So, ingat palagi and magdala palagi ng pang-protection, especially kung mainit, no? Baka magkaka-head stroke. So, panatilihing magdala ng payong and also iwasan pong ma-dehydrate kasi yan ang mga pangunahing sanhi, no? Dahil mainit, so kailangan may baon ka na tubig. Yan. Sa ating mga workers dyan, no? Sa Malay, sa Katiklan, sa Boracay, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. And also sa ating mga men in uniform, no? Everyday, nasa kalsada, nasa kanilang mga trabaho. And sana bigyan kayo ng lakas, no? Hindi basta nakabantay ka lang palagi sa sa daanan, no? Especially sa mga highway patrol natin diyan, sa mga pulis na kung saan sila inassign, no? Sa Malay, sa Katiklan, sa Boracay. Magandang hapon po sa inyong lahat, no? Naway bigyan kayo ng Panginoon ng lakas na magagamit nyo everyday sa pagtatrabaho, no? And also sa ating mga government official, magandang hapon po sa inyong lahat, no? Ang prayer ko, nabigyan talaga kayo ng Panginoon ng wisdom na magagamit nyo every time sa mga desisyon na inyong gagawin para lumago at umunlad ang ating bayan. Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. And also naman sa ating mga teacher, magigiting na mga teacher dahil balik pasukan na naman, no? So, another big responsibilities na naman, especially sa mga teacher natin, no? Iba na namang mga estudyante. So, ang prayer ko na bigyan kayo. Ito lang talaga ang prayer ko sa mga teachers natin dyan, no? Na bigyan kayo ng mahabang pasensya. Kasi okay lang kung 2 or 3 lang na bata ang tinuturuan mo. Kung lagpas 50 ang tuturuan mo, naku, masakit sa ulo yan. At hindi madaling sa mga kabataan kasi iba-iba ng ugali yan, no? And kaya nga ang prayer ko sa inyo mga teachers, no? Lalo't lalo na ngayon, no? While nagtuturo kayo dyan, no? Bigyan kayo ng mahabang pasensya, no? Sa mga estudyante nyo. Okay? Sa ating mga sa elementary and sa high school, yan. And magandang hapon sa inyong lahat. Okay? And also sa ating mga nanay at tatay na ngayong hapon ay nagpapahinga. No, ito ay talaga yung pinakamagandang oras na kung saan makapagpahinga ka. While nagpapahinga, nakikinig ka sa radyo at nanonood, no, nakatune in sa programang ito. Magandang hapon sa inyong lahat, no? Naway bigyan kayo ng kalakasan ng Diyos, no? And while nagpapahinga kayo, no, maririnig nyo ngayon ang salita ng Diyos. Ayan. Okay, so once again, no, bago tayo magpapatuloy, babasahin ko muna ang salita ng Panginoon. Okay? At saka salamat dahil nakabalik naman tayo, no? Nung unang mga nakaraang linggo or nung mga nakaraang araw, maraming mga pagsubok, no, na hindi natin maiwasan, no? And
syempre, salamat sa Panginoon dahil tinulungan tayo, binigyan tayo ng lakas upang makabalik muli. Yan. Okay? So, punta tayo sa salita ng Panginoon, no? Sa ating mga listeners and viewers ngayong hapon, no? Punta tayo sa salita ng Panginoon at dito po matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 2, verse 14 to 15. Yan. So, babasahin ko lang po. And sabi ng salita ng Panginoon, "Now thanks be to God, which always causes us to triumph in Christ, and make it manifest the savor of His knowledge by us in every place." Verse 15, "For we are unto God a sweet savor of Christ in them that are saved, and in them that perish. To the one we are the savor of death unto death, and to the other the savor of life unto life. And who is sufficient for these things? For we are not as many which corrupt the word of God, but as of sincerity, but as of God in the sight of God speak we in Christ." Okay? Bago ko i-share sa inyo ang mga natutunan ko galing sa salita ng Panginoon, mag-pray muna tayo. Let's pray. Father in heaven, we praise and thank you, God, sa binigay niyo po na oras, Lord God, na kung saan makapag-share naman po, Lord God, ng salita mo through live streaming and through on air. Taning Lord, pray ko man, Lord, sa mga nakatune in, amon mga viewers, listeners, Lord God, taning magapabilin sila, Lord God, antod sa matapos ini nga programa, O God. Ikaw magabless sa bawat isa sa mga pamilya, Lord God, na makakarinig, Lord God, ng salita mo ngayon. And also, Lord God, help us, Lord. Help me, Lord, na ang mga natutunan ko galing sa salita mo naway ma-share ko naman, Lord God, sa mga tao, Lord God, na hindi pa nakakilala kay Jesus, and also, Lord God, sa mga tao na nakakilala, Lord God, ma-encourage sila, Lord God, sa salita mo. Now, naway po, Lord God, na bigyan niyo ako ng wisdom and also understanding, Lord God, na maintindihan naman ang salita mo, Lord God, and also sa mga listeners and viewers ngayong hapon. Patawara kami, Lord, sa amon mga kalapasan, amon mga salangan na obra sa inyo, sa amon nga pagpanulok, sa amon mga di namin nga ginauna-una, sa amon mga ginahambal, kag sa amon mga ginaobra. Initanan, Lord God, ginaobra namin ini everyday daw, para sa amon lang okay lang, ini daw tawhay lang obrahon. Pero in the sight of God, sa inyong mga mata, Lord God, hindi pala ito maganda at hindi ito kaaya-aya. Kaya po, Lord God, lumalapit kami sa inyo, humihingi po kami ng kapatawaran at patawarin niyo po kami, Lord God. Sabi naman ng salita mo, Lord, nagbibigay ikaw ng promesa na kung saan kung kami ay hihingi ng kapatawaran sa inyo, ikaw po na Diyos ay faithful na magpatawad sa aming mga kasalanan. Be with us, Father. Tani, Lord God, i-bless mo ang mga listeners and viewers na mo siningahapon. Ini ang amon mga pag-ampo, pagpasalamat. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Now, balik muna tayo dito sa salita ng Panginoon sa verse 14. Makikita natin dito, mga listeners and viewers, abyan, no? Mga abyan, ambag niya sa verse 14, "Now thanks be unto God which always causes us to triumph in Christ." No? "And make it manifest the savor of His knowledge by us in every places." Now, ang message naton sini nga kahapon ng mga listeners and viewers, no, is entitled of Breakthrough Living. Breakthrough Living. Sa inyo mga ayaabyan, ano kaya ang ibig sabihin para sa inyo? Ano kaya ang ibig sabihin ng breakthrough? Okay, breakthrough. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Okay? Now, ang breakthrough mga abyan, no, ang ibig sabihin nito is surpassing your limits, no, or surpassing the limits. Amo ini ang breakthrough mga abyan na aton pagaton ang sininga haponon. Breakthrough living. Now, kung titingnan natin mga abyan, no, sa buhay talaga natin, darating talaga ang panahon
na mapapagod tayo. May mga pagkakataon din na gusto na nating sumuko, no? Parang wala nang nangyayari at para bang paulit-ulit na lang ang problema na hindi mo na maintindihan bala, or parang ang tagal mo nang nanalangin sa Panginoon pero wala pa ring breakthrough. At minsan, ito pa, tatanungin natin ang Panginoon, Lord, may pag-asa pa ba kaya ako? May pag-asa pa ba? Or, Lord, may gagawin ka pa ba sa akin? Or, Lord, makakaahon pa ba ako nito? Yan ang mga tanong natin, mga listeners and viewers. At kung minsan kahit nga mga believers na nananampalataya na sa Panginoon, nandyan pa din yung tinatawag na pressure sa buhay. Dumadaan pa din ang mga believers, no, mga Kristiyano, sa matinding pressure, disappointment sa buhay, no? Struggles yan, hindi mo na maiiwasan. Heartbreaks, or spiritual battle. Lahat po yan mga abyan nangyayari. But, ang pinakamaganda mga abyan, kapag kasama mo si Jesus Christ sa buhay mo, hindi tayo permanenteng talo. Okay? Kapag kasama natin si Jesus Christ sa ating buhay, meron tayong breakthrough. Meron tayong breakthrough. Okay? Hindi ibig sabihin mga abyan na wala na tayong problema kapag kasama natin si Jesus Christ. Meron, marami. Okay? Tapos, hindi na ibig sabihin na hindi na nating lalabanan. Hindi na tayo lalaban dahil nandyan na si Jesus Christ. No? Pero ang maganda dito mga abyan, no? Pag may mga pagsubok tayo sa buhay, kapag nandyan si Jesus Christ, ibig sabihin mga abyan, meron tayong tinatawag na victory sa gitna ng laban. So, amo na ang nami, though may aras ang problema, may aras ang mga struggle, may pressure sa buhay, pero hindi ka talo. Why? Nandyan si Jesus Christ, magbibigay sa atin ng victory sa gitna ng laban. Alam niyo mga abyan, ito yung gustong ipakita ni Apostle Paul sa atin, sa mga listeners and viewers natin ngayong hapon. Okay? Kung titingnan mo, si Apostle Paul, ang daming mga pagsubok na dumating sa kanya. Mayroon nga niya siya na sinabi niya na turn of the flesh, ibig sabihin mga problema, mga pagsubok sa buhay. Okay? Pero hindi naman niya sinabi na talo na ako. Okay? Hindi naman niya na sinabi na talo na ako. Kundi sinabi niya sa verse 14, now thanks be unto God which always causes us to triumph in Christ. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil sa gitna ng mga pagsubok, nandyan palagi ang victory. Bakit? Dahil nandyan si Jesus Christ. Nandyan si Jesus Christ. Tandaan po natin mga listeners and viewers, mga abyan, minamahal kong mga abyan, okay? Ang Diyos natin ay ang Diyos ng breakthrough. No, tatlo kabagay na isi-share ko ngayong hapon, mga abyan, entitled of Breakthrough Living. So ano ang gagawin natin ito mga abyan? Okay, ano ang gagawin natin? Tatlo kabagay. Number 1, see it. Tingnan mo. Yan. Tingnan mo mga abyan. Okay? See God's victory in your life. Yan ang titingnan mo. Yung mga victory na ginawa ng Diyos sa buhay mo, yan ang tingnan mo. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 2, verse 14, now thanks be to God, which always causes us to triumph in Christ. Ibig sabihin mga abyan, okay? Ang breakthrough ay nagsisimula po ito sa tamang pananaw. Yan. Dahil minsan ito po yon, ang sitwasyon, ang pinakamalaking problema. No? Ang sitwasyon mga abyan, yun ang pinakamalaking problema. That's why, kung hindi maganda yung pananaw mo, nako, madadali tayo.
Now, tingnan natin mga abyan. So, ang pinakamalaking problema natin na kinakaharap, ito yon. Paano natin titingnan yung sitwasyon? Kapag puro problema yung tinitingnan natin, madadali ka talaga. Okay? Kapag puro problema ang titingnan mo, madali kang mawalan ng pag-asa. Kumbaga, mawawalan ka ng hope. Okay? Kasi puro problema ang tinitingnan. Okay? Kapag puro fear ang nakikita natin, madali din tayong susuko. Ayoko na. Diba? Ayoko na. Tama na. Kapag puro fear, no? Kapag puro problema, madali tayong mawala ng pag-asa. Kapag puro fear ang tinitingnan natin, madali tayong susuko. Pero kung titingnan mo si Apostle Paul, sabi niya, God always causes us to triumph. Victory yun, yung triumph. Ibig sabihin, yung Panginoon ang nagbibigay sa atin ng victory. Okay? God always causes us to triumph in Christ. So, hindi sinabi dito na sometimes. Kasi always ang nakalagay dun eh. Ibig sabihin, palagi, always. Hindi sometimes, hindi kapag madali, no? Hindi kapag walang problema. Kundi ang sinabi dito ay always po. Always. God always causes us to triumph in Christ. Ibig sabihin, mga abyan, mga listeners and viewers, kahit may laban tayo, kahit may mga pagsubok tayo, may victory pa rin tayo kay Jesus Christ. Una, mga abyan. Okay? Una, see Christ as the source of victory. See Christ as the source of victory. No, mga abyan. Okay? Ang tunay na breakthrough, hindi nanggagaling sa sarili. Okay? Hindi nanggagaling sa sarili nating lakas. Hindi sa pera, hindi sa yung talented ka, no? Hindi sa connection, no? Maganda, marami kang connection, hindi sa connection. Hindi din sa kakayahan mo. Okay? Tandaan po natin mga abyan na si Jesus Christ ang tunay na source ng victory mo. Okay? Anong sabi niya dito sa John chapter 15 verse 5? Sabi ni Jesus Christ, for without me, you can do nothing. Ibig sabihin, kapag wala si Jesus Christ, lahat ng problema natin, mga pagsubok sa buhay, hindi natin kaya. Okay? Kaya sabi ni Jesus Christ, for without me, you can do nothing. Kung ara si Jesus Christ, kasama natin, magagawa natin ang lahat. Kasi sabi ni Jesus Christ, for without me, you can do nothing. So kapag sarili lang natin ang inaasahan natin, madali tayong mapagod. Madali kang mapagod. Okay? Madali tayong ma-discourage. Pero kapag si Kristo or si Jesus Christ ang source natin, may lakas kahit mahirap. Okay? May peace kahit magulo. Tignan mo ang government natin ngayon. Grabe ang gulo. May hope kahit parang imposible na. Yan mga abyan. Ganun. Okay? Now, magbibigay ako ng isang illustration sa inyo mga abyan. Okay? Sinong merong cellphone dyan na yung tatak ay may kagat. May kagat. Apple na may kagat. Yan. Sinong may cellphone yan? Alam niyo mga abyan, yan ang pinakamaganda na cellphone ngayon. Okay? iPhone. Pero, mga abyan, magtanong ko sa inyo. Kung lowbat yan, ma-appreciate mo pa ba? Okay? Gagamitin mo pa ba kung lowbat yan? I'm sure hindi mo na ma-appreciate kasi lowbat na eh. Diba? So, dapat maghanap ka ng charger, tapos i-connect mo siya doon.
para magamit mo ulit. Ganyan mga abyan. Kahit gaano pa yan kaganda. Pero kapag lowbat, hindi mo maa-appreciate yung tunay na ganda niyan. Ganon sa buhay natin mga abyan. Kapag disconnected tayo sa Diyos, kapag disconnected tayo kay Jesus, madali kang mapagod. Madaling susuko ang puso mo. Okay? Pero kapag connected tayo kay Christ, kasama mo si Jesus Christ, may lakas na ibibigay sa atin ang Diyos. Pangalawa, see problems through the eyes of faith. Minsan kasi mga abyan, ang tingin natin sa problema, ito na yon, katapusan na. Okay? Katapusan na. Pero, sa Diyos, maaring simula pa lang ito ng tinatawag na breakthrough. Ito, magbigay ko sa inyo ng illustration mga abyan. Okay, si Moses, nung nakalabas na sila sa Egypt, no, nakapunta na doon sila sa wilderness, no, papunta sila sa sa Red Sea. Okay? Nung papunta na malapit na sila doon, hinabol sila ng mga sundalo. Mga sundalo sundalo sa Egypt ni Peru. Sundalo. Ngayon, nasa gitna sila, tapos dito sa likod nila may mga sundalo. Okay? Paano nila maiiwasan? Nandyan din yung tinatawag na Red Sea. So, ibig sabihin, nasa gitna sila, trap na sila, wala nang mapupuntahan. And kung ikaw siguro, kung ganyan ang mangyayari sa buhay mo, magsasabi ka talang na imposible na talaga to na makakalabas pa tayo. Kasi nasa gitna ka na eh. Dito, both side, may arasang problema. Hindi ba? Trap na kung na. Kaya ang mga Israelite nagrereklamo kay Moses na, Moses, dito na lang ba kami mamamatay? Buti pa hindi na lang kami lumabas sa Egypt, doon na lang kami, hindi pa siguro kami mamamatay. Reklamo na. Kasi trap na eh. Pero, tingnan mo ang Panginoon. Doon pa lang, gumagawa na ang Diyos ng miracles or ng himala. Anong ginawa ng Panginoon? Sinabihan niya si Moses, no? Niano niya yung kanyang tungkod doon sa dagat, no? Sa Red Sea. At doon nahati yung dagat. At nakatawid ang mga Israelite. Now, mga listeners and viewers na kon, sini nga kahapon nun, may mga panahon sa buhay na parang trap na tayo. Pero tandaan natin, kapag walang paraan ang tao, may paraan ang Diyos. Okay? Pag walang paraan ang tao, may paraan ang Diyos. May paraan ang Diyos. Pangatlo, see God working even delays. Okay? See God working even in delays. Now, minsan mga listeners and viewers, mga abyan, minsan nagtatanong tayo na, Lord, bakit ang tagal? Lord, parang hindi mo na ako ginasapak ha. Parang hindi ka na nagpaparamdam sa akin ha. Okay? Lord, bakit ang tagal? Okay? Tandaan po natin mga abyan, no? Hindi lahat po ng delay ay denial. Okay? Hindi po lahat ng delay ay denial. Tingnan po natin, no? Si Lazaro, okay. Si Jesus Christ, pagpunta niya doon, ay patay na si Lazaro. Okay? Patay na si Lazaro. Tas ang mga tao doon, okay, hopeless na. Tapos para sa kanila, end na yun. Kasi siyempre patay na yung tao. End na yun. Pero, para kay Jesus Christ, simula pa lang yun ng miracle. Now, mga listeners and viewers, okay? Mga listeners and viewers, when God is silent, He is still working.
Tandaan po natin yan mga abyan. When God is silent, He is still working. He is still working. Yan po ang number 1 natin mga abyan. Number 1, ulitin po natin, number 1. Number 1, see it. Tingnan po. See God's victory in your life. Huwag problema ang pukusan, kundi tingnan natin yung mga victory na ginobra sang Ginoo sang kabuhi mo. Okay? Pangalawa, mga abyan. See it. Pangalawa, ngayon nakikita mo na. Okay? Ang pangalawa, mga abyan, is face it. Harapin mo. Yan. Harapin mo na, nakikita mo na. Ngayon, harapin mo. Okay? Face it. Face life's battle with faith. Okay? 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9. Tingnan natin. Sabi dito mga abyan, verse 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9. Tingnan natin. 2 Corinthians chapter 4, 8 to 9. Ayan, ang sabi dito mga abyan, we are troubled on every side. Kita mo, we are troubled on every side. Ibig sabihin, ara ang mga problema. Ara na sa aton nga ikaiping lang, no? Ang aton nga problema. Yet, ang ambag sa pulong sa Ginoo, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not despair. Verse 9, persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Oh. Yan mga abyan. Ang pangalawa natin, face it. Face life's battle with faith. Makikita natin dyan, we are troubled on every side, yet not distressed. No, mga abyan, ang breakthrough gali, no? Ang breakthrough living ay hindi pagtakas sa problema. Ang breakthrough living, mga abyan, ay hindi pagtakas sa problema. Pero hindi naman sinabi ng Biblia na wala nang problema. Okay? Wala nang battles ang bawat isa. Pero, sinabi ng Bible, kaya nating harapin ang mga pagsubok. Nakasama natin ang Diyos. Yan, mga abyan. Dati mga abyan, naglalaro ako ng alam nyo ito na nalaro eh. Dati naglalaro ako mga abyan ng Call of Duty. Yan. So hindi ko yan itatago, i-share ko yan sa inyo. Dati pero ngayon, hindi na. Okay, so naglalaro ako niyan mga abyan dati. Ngayon, Call of Duty, no? So ang nilalaro ko yung Battle Royale. Okay, so ibig sabihin, bakbakan yan. Ngayon may kasama ako mga abyan, teammate ko bala. Nung papasok na kami sa zone, may nakita kaming kalaban. Ngayon, imbis na harapin niya yung kalaban, ang ginawa niya, tumakbo, pabalik. Okay? Kung ikaw kaya, nandun na yung kalaban mo, ano ang gagawin mo? Hindi ba dapat harapin mo? Pero yung kasama ko, yung teammate ko, umatras siya. Buti na lang, nandun ako. Ay, hindi. Buti na lang nandun ako. Okay? So, nung tumakas siya, umalis siya pabalik sa akin, ako yung umarap sa kalaban. Eh, siyempre, hindi naman tayo, talaga yung master maglaro sa mga ganyan. No? Katamtaman lang bala. Okay? So, naano ko yung kalaban. Ganon sa buhay mga abyan. Okay? Hindi sinabi ng Bible na walang battles tayo. Pero sinabi ng Bible, kaya nating harapin ang mga pagsubok sa buhay. Nakasama natin si Jesus. Yan. Okay? Tandaan natin o ulitin natin mga abyan, ang breakthrough living ay hindi pagtakas sa problema.
dapat hindi takasan ang problema. Dapat ito ay harapin. Okay? Now, 3 kabagay mga kababayan. Number 1, face pressure without losing faith. Pressure, mga kababayan, ha? Face pressure without losing faith. Sabi ni Apostle Paul, troubles on every side. Kita mo, nandyan na ang mga problema, mga kababayan. Yet not distress. May pressure, pero hindi nadudurog, mga kababayan. Okay? Tayong lahat may pressure, mga kababayan. Okay? Number 1, pressure. Pressure sa pamilya. Tayong lahat may pressure, mga kababayan. Pressure sa pamilya, pressure sa trabaho, pressure sa finances, pressure sa ministry, and also pressure sa future. Okay? At minsan parang sobra na talaga, no? Pero tandaan po natin, mga listeners and viewers ngayong hapon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yes, ang gina, mga kababayan. He will never leave thee nor forsake thee. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Okay? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pangalawa, face uncertainty without losing hope. Okay? Face uncertainty without losing hope. Sabi ni Apostle Paul, perplexed but not in despair. Ibig sabihin, mga kababayan, may confusion, pero may hope pa rin. Siyempre naman, ikaw agad, ako, hindi, imposible naman na hindi ka kabalaka. May kabalaka, mga kababayan, pero hindi tayo mawawala ng tinatawag na pag-asa. Okay, why? Andyan ang Diyos kasama natin. Okay? Minsan kasi, mga kababayan, ito yung nangyayari. May mga bagay sa buhay na hindi natin maiintindihan. Okay? May mga prayer tayo na hindi agad nasasagot ng Diyos. Okay? Pero again, di ba? Ang Diyos kahit tahimik lang pero nagwo-work siya. Okay? May mga prayer tayo na hindi agad nasasagot. Okay? Pero tandaan po natin na ang Panginoon po ay nagwo-work po sila. Okay? Pero kahit hindi natin naiintindihan yan, mga kababayan, may plano pa rin ang Diyos. At doon dapat tayo magtitiwala sa Diyos. Okay? Doon dapat tayo magtitiwala sa Diyos. Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your hearts and lean not into thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Amo na, mga kababayan. Okay? Kahit hindi natin maintindihan, trust pa din tayo sa Panginoon. Huwag mag-asa sa ating sarili. Lean not into thine own understanding. Okay? In all your ways, sa lahat ng gagawin mo, acknowledge Him. And He shall direct your path, mga kababayan. Kag pangatlo, mga kababayan. Okay? Face opposition knowing God is with you. Face opposition knowing God is with you. Sabi ni Apostle Paul, persecuted. Kita mo, persecuted. Grabe na pasakit na. Persecuted but not forsaken. Okay? Persecuted but not persecuted. Mga listeners and viewers, no? Maaring pwede kang iiwan ng tao. Yes. Kasi ang tao talaga ay nang iiwan. Run. Maaari talaga na iiwan tayo ng tao. Pero, ang Diyos hindi kanya kayang iiwan. Right? Okay? Ang tao may rejection. Ang tao may betrayal. Yes, di ba? May criticism pa nga ni. Okay? Pero, ang Panginoon, hindi kanya talaga
iiwan. I will never leave thee nor forsake thee. Kita mo ang comfort ng Diyos, mga abyan. Kahit may rejection, ang tao ganyan. Betrayal, may criticism. Pero ang Diyos nandyan pa din. I will never leave thee nor forsake thee. Grabe yung comfort na binigay ng Diyos sa atin. Kapag lahat na lang iiwan ka, tandaan mo mga abyan, nandyan pa rin ang Diyos. Hindi kanya kayang iiwan. Muna ang number 2 natin mga abyan. Una, ulitin natin. Number 1, ano gani yun? See it. Tingnan mo. Pangalawa, dahil nakikita mo na yung victory na binigay ng Panginoon sa iyo, ngayon naman, ang mga problema dapat mong harapin. Face it. Okay? Huwag mong talikuran, huwag mong takbuhan. Tandaan mo, sa bawat laban natin, nandyan sa buhay, sa bawat laban natin sa buhay, nandyan si Jesus Christ at tandaan mo, kasama mo siya palagi. Okay? So number 1 natin, see it. Pangalawa, face it. At ang panghuli natin mga abyan, panghuli, dito na ako magtatapos. Panghuli natin is live it. Dapat ato na siyang i-apply. Ato nang i-apply sa aton na kabuhi bala. Ato na ikabuhi bala. Okay? So, verse 15 to 16. For we are unto God a sweet savor of Christ. For we are unto God a sweet savor of Christ. Now, mga abyan, mga listeners and viewers, ang breakthrough, hindi lang po ito event. Hindi lang po ito Sunday experience, mga abyan. Okay? Ito po ay tinatawag na lifestyle. Ito po ay lifestyle. Dapat po ito ay nakikita si Jesus Christ sa buhay mo. Okay? Dapat nakikita si Jesus Christ sa buhay mo, mga abyan. Okay? Makikita si Jesus Christ sa bahay nyo. Makikita si Jesus Christ sa trabaho mo. Makikita si Jesus Christ sa church. Okay? Makikita si Jesus Christ sa pananalita mo. Pananalita natin. Makikita si Jesus Christ sa attitude mo, sa attitude natin. Attitude ko. Okay? At makikita dapat si Jesus Christ sa pakikitungo sa tao. Ito ba mga abyan, makikita ba sa buhay mo? Ito? Si Jesus Christ makikita. Dapat mga abyan, ang breakthrough, hindi lang po events mga abyan. Hindi lang Sunday experience. No. So, blessed ka talaga kapag Sunday. No. Dapat sa bahay nakikita si Jesus. Sa trabaho, sa church, sa pananalita, sa attitude mo, at sa pakikitungo. Pakikihalibilo mo bala sa mga tao. 3 kabagay mga abyan. Number 1, live a life that reflects Christ. Live a life that reflects Christ. Now, sabi ni Apostle Paul, ang buhay natin ay parang fragrance, sweet savor, or pabango bala. Di ba kapag aalis ka mga abyan, okay, di ba? Or pupunta ka sa trabaho, pupunta ka sa school, di ba? Or kung saan ka pupunta, di ba? Nagano ka ng pabango. Bakit? Dahil gusto mo na maano ka sa mga tao na, uy, mabango ka. Di ba? Pag may tao na lalapit sa'yo, magsasabi, uy, ang bango mo. Magre-reflect sa'yo, mga abyan. Ganyan. Okay? So, ang buhay natin ay parang fragrance, sabi ni Apostle Paul. Okay? Pero, ang pamangkot, mga abyan, mo ini, ano kaya, kung may tao kaya na makakakita sa'yo, may tao kaya na lalapitan mo, ano kaya ang maaamoy niya sa'yo? Ano kayang klaseng amoy or ano kayang klase na karakter ang maaamoy ng tao sa'yo? Okay? Baka pag nakita ka ng tao na hindi si Jesus ang makikita sa'yo,
Baka ang naaamoy nila, ito yun anger ang naaamoy nila. Magalitin. Diba? Magalitin ka ba mga abyan? Listeners and viewers natin dyan, madali ka bang magalit? Isang ano lang, galit ka agad. O ito ba yung naaamoy, yung pride ba yung naaamoy ng tao? Kita ng tao sa'yo, ay ito na naman, si habok. Yan. Ito ba yung naaamoy? Or ito mga abyan, bitterness na ang naaamoy nila. Tani mga abyan, hindi ini ang maaamoy nila. Bakit? Ang tunay na breakthrough mga abyan, may pagbabago sa kanilang mga character. May pagbabago. Pangalawa mga abyan, live with purpose. Live with purpose. Ang buhay natin mga abyan, hindi lang po ito aksidente. Okay? Hindi lang po ito aksidente na biglang lumitaw. Okay? Tandaan po natin mga abyan, ginawa po tayo ng Diyos. Ginawa tayo ng Panginoon na hindi na daw wala sang natabo bala, kundi ginawa tayo ng Panginoon, may plano siya para sa iyo. May plano siya para sa iyo mga abyan. Ibig sabihin, nabuhay ka dito sa mundo, pinanganak ka dito sa mundo ng may purpose. Ano ang purpose mga abyan? Excuse me. Ano ang purpose mga abyan? Ang purpose mga abyan, walang iba kundi magbigay ka. Walang iba kundi mag-glorify ka. Okay? Mag-worship ka sa Diyos. Yan ang purpose mga abyan. Walang iba na i-glorify mo, walang iba kundi ang Diyos. Yan ang purpose natin. Bakit tayo nandito sa mundo? Ginawa tayo ng Diyos, ang purpose niya para magbigay glory sa Diyos. Hindi sa iyo, hindi sa akin, kundi sa Diyos. Okay? Tandaan po natin mga abyan, okay? Hindi aksidente ang buhay natin. Sabi ng Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you." So, while dito pa tayo sa mundo, wag nating sayangin mga abyan ang buhay natin. Okay? Wag nating sayangin. Tandaan po natin, ginawa tayo ng Diyos ng may purpose. Huwag nating sayangin ang buhay natin sa mga hindi magandang gawain. Okay? Huwag nating sayangin ang ating buhay sa mga kasalanan. Okay? Huwag nating sayangin ang ating buhay sa tinatawag na bitterness. Huwag nating sayangin ang ating buhay sa worldly living. Yan lang palaging iniisip. Okay, tandaan po natin mga abyan, ginawa tayo ng Diyos para magbigay glory sa Kanya. Okay? Yan ang purpose ng Diyos para sa iyo at sa akin. At pangatlo mga abyan, live as a testimony. Okay? Live as a testimony. Minsan, ang transformed life, mga abyan, ang pinakamakapangyarihang tinatawag na sermon. Alam niyo mga abyan, kung sa preaching, okay, bihira lang ang ang maligtas sa sa salita ng Panginoon, bihira lang. Pero kung sa testimony, marami ang maliligtas. Bakit? Testimony nga ibig sabihin, nangyari na sa buhay niya. Kaya effective ito. Kaya minsan ang transformed life, yan ang pinaka tinatawag na makapangyarihang preaching or sermon. Okay? Testimony sa buhay mo. Why? Dahil nangyari na yan at nandyan na sa buhay mo. Kapag ito ang nakikita sa tao,
Paglapit nila, ito yung naaamoy, humbleness. Naku, maganda. Hindi ba? Hindi hambog, okay? Hindi hambog, kundi humble ka na. Dapat ito yun ang makikita ng tao sa iyo. Pangalawa, dapat ito yung nakikita ng tao sa iyo. Mapagmahal ka na. Okay? Dati ma-pride ka, ngayon humble ka na. Dati madali kang magalit, ngayon mapagmahal ka na. Dati hindi ka faithful, hindi ka loyal, ngayon loyal ka na. Dati hindi ka malapit sa Diyos, ngayon pusa mo na talaga sa buhay mo na lumalapit ka kay Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi na ikaw yung nakikita nila mga abyan. Ang nakikita na ng tao sa buhay mo, walang iba kundi si Jesus Christ. Iba talaga itong tao na ito. Okay? Iba talaga itong tao to. May Diyos talaga ito. Oh. Ibig sabihin mga abyan, itong tao na ito, yung nakakita sa iyo, hindi na mahirap na dalhin mo siya kay Jesus Christ. Hapos na lang na dalhon mo siya kay Jesus Christ. Why? Nakikita niya na sa testimony mo. Nakikita niya na sa buhay. Okay? Yan ang pangatlo natin mga abyan. Ngayong hapon, live it. Live it. Okay, balik tayo mga abyan, no? Breakthrough living, 3 kabagay. Number 1, ano gani? See it. Okay? See it. Pangalawa, face it. And then, the last one is, live it. Okay? Number 1, see it. See God's victory by faith. Pangalawa, face it. Face every battles with courage. Huwag mong atrasan, mga abyan. Okay? Huwag kang umatras. Pangatlo, live it. Live daily for Christ, mga abyan. So, challenge sa aton mga listeners and viewers ini nga hapon. Okay? Challenge. Mga abyan, baka matagal ka ng pagod. Mga listeners and viewers, baka matagal ka ng sugatan. Mga listeners and viewers, baka matagal ka nang nadi-discourage. Or baka matagal ka nang naghihintay ng breakthrough. Tandaan, mga abyan, okay? Hindi ikaw or hindi ka iiwan ng Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. May breakthrough pa si Jesus Christ para sa iyo. At tandaan po natin mga biyan, mga listeners and viewers, in Christ, we do not just survive. We overcome. We overcome. Tani mga biyan, ang salita ng Diyos, sining kahapon, magbibigay ito sa iyo ng tulong. Breakthrough living. Okay? See it, face it, and live it. Let's pray. Father in heaven, we praise you and thank you, O God, sa hapon ito. Thank you so much, Lord, once again, sa opportunity na binigay niyo po sa akin na makapag-share po, Lord God, ng salita. Salamat po, Lord God. Hindi po perpekto ang buhay namin. Pero, nagiging victorious kami sa aming buhay dahil nandyan si Jesus Christ. Thank you so much, Lord God. Dahil ikaw na Diyos ay tumutulong talaga sa amin. Maraming salamat po dahil ikaw po ang aming victory. Ikaw po ang aming tagumpay. Kapag kami po ay mahina, pinapalakas mo po kami. Kapag kami po ay nadi-discourage, pinapaalahan mo po kami. Pinapaalahanan mo kami, Lord, na may breakthrough kami kay Jesus Christ. Tulungan niyo po kami, Lord God, ang mga listeners and viewers,
tulungan po namin, Lord. Tulungan mo po kami, Lord God, na makita yung victory sa inyo. At tulungan niyo po kami na huwag umatras sa mga pagsubok sa aming buhay. Kundi buligi kami, Lord God, na amon ini harapin ang mga pagsubok sa buhay nang merong paniniwala, pananampalataya sa inyo. And also, Lord God, ang aming mga listeners and viewers, Lord God, buligan mo man sila araw-araw, Lord, habang sila po ay namumuhay. Huwag niyo po silang pabayaan. Sabi po ng sinabi niyo po na I will never leave thee nor forsake thee. Lord Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Thank you so much sa platform na ito na ginamit niyo po, Lord God, na kung saan makapag-share po, Lord God, ng salita mo through live streaming and through on air. Tani, Lord God, nga abo pa, Lord God, sa mga tao, nga maabot, Lord God, sini nga programa, kag makadungog man sila, Lord God, sang imong nga pulong. Lord Jesus, ikaw mag-bless sa bawat isa. I-bless mo po ang platform na ito. Huwag mo po itong pabayaan. Kundi, Lord God, ipalago mo po ito na platform, Lord God. Ini ang amon mga pag-ampo, kagpasalamat. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Alright, mga abyan, mga listeners and viewers, thank you so much. And salamat dahil tapos na po tayo. Okay? Hopefully, ang salita ng Panginoon, mga abyan, no, magbibigay sa atin ng tulong. Okay? And all right, no? Salamat, no, sa pag-heart react na ngayon, no, kay Brother Vincent Palomata Mapisa, no. Nagtatrabaho ini sa Petruin. So, magandang hapon sa mga workers diyan sa Petruin. Yan. And also especially kay Brother Vince Palomata. Okay? Sir Vince, no, halong lang ikaw sa pagmamaniho, no? Kasi everyday, amo gina yung trabaho niya, mag-drive kit gahatod sang mga workers dyan sa Petruin. Okay? Salamat sa heart reaction mo and may God bless you. Alright. So mga abyan, dito na tayo magtatapos. Once again, no, ang programa natin every Thursday, no, at 3 p.m. with Pastor Jonathan Altis and yours truly, Pastor Ariel Esperat, at nagsasabing, God bless you and bye-bye.